naman, batiin natin. Happy birthday! Happy birthday, Ruth! Merry Christmas, Ruth! Merry Christmas din! Enjoy your... Saka ang dami nating handa this morning, Jess. Ang dami natatakam, kilalang-kilala nila. Mga 2 minuto na tayo nag-iisip kung anong unahin natin. Alam ko, unahin ko. Alam ko. Pero unahin muna nating batiin sila. Good morning, mga kapatid! August 15 na, mayad nga aga sa wikang kinaraya sa atin pong mga kapatid. Totoo naman, classic and nostalgic. Extra special na naman ang morning natin dito sa studio dahil sa maagang sorpresang hatid ng ating bisita. Tama ka dyan, Jess, dahil ang paborito nating homemade at Pinoy comfort food na Lola Nenas nandito sa studio. Hi, I'm so excited, Mama Dims. Kaya naman sa mga kapatid natin dyan, bangon na at sabayan ang aming paagahan kasi for sure, mapapa-hashtag craving satisfied ka once na masubukan itong mga produktong dala ng Lola Nenas. Mga all-time favorite Pinoy merienda na patok anytime of the day. All-time favorite din yung content nila sa social media. Sobra! Sobra! Mamaya pag-usapan natin. Diba? Bukod sa winner na gawa at lasang Pinoy, panalo rin ang marketing strategy ng Lola Nenas na talaga namang kinagiliwan at pumatok sa mga netizens. Trending sila, always trending, mga Chiki. At para matikman na natin itong kanilang mga donuts, siopaw, tostado, at marami pang iba. Ready na ako. Ito na yung plato. Tawagin na natin ang kanilang COO, Steffi Santana in the house. Good morning! Hi, Steffi! We are twinning. Yan ang surprise. kami today. May padagdag pa pala si Steffi, hindi pa pala sapat to. Ito mainit. Alright. Sige, simulan na Let's natin. open. Mama Okay, Chiki, anong dala ni Steffi? Ang I dala mo, will tell Steffi. you, ito ang laman ng ano ko. Ang tawag dyan yung pag, paano ba? Delivery. Delivery Oh. app ko. Ito ay triple cheese. Yan. And siopaw. And toasted siopaw na masarap sa hummus. Steffi, tell us more about it habang kumakain ako. Lola Nena started in 2012. So, Yes. pichi-pichi lang talaga yung first product namin. tostado. And then, syempre, throughout the years, our customers wanted more. So, we added an entire bakery line. Nung 2020, naging semi-viral yung donuts. Donut, And then, yes. people wanted more cheese. So, since people wanted more cheese, we came up with a triple cheese. Yes. Dahil lang talaga sa feedback. Pero Steffi, sino ba talaga si Lola Nena? Lola Nena is actually my great-grandmother. Yeah. So, nung inuumpisahan namin nung dad and mom ko yung Lola Nenas, wala pa siyang name. So, iniisip namin, what are we gonna name our store na gusto natin feeling yung nostalgic, pagpapasok ka, may warmth, may care, and who else better than our Lola? Of course. Beautiful story. Yeah. Ang cute no, Lola Nena, very traditional. Pero ang mga nagpapatakbo, ito mga millennial at mga Yes. Gen Z. Mami, kung nakita mo lang yung content, akala ko masasagasaan yung nagsasalita. Oo. Oo nga, grabe yun. How Ayun, did you speaking come of, up? kasi Oo. napag-usapan na yung marketing strategy nyo. Yeah. Kailan kayo nag-start gumawa ng parang gusto namin gumawa ng mas modern pa or mga mas trending na pang marketing So, videos? nung 2020, sobrang old school. Like, yung marketing lang namin, signage, flyers. yeah. And then, when we started getting viral sa social media, parang sayang naman pumupunta na yung people sa page tapos walang laman. So, we were thinking, okay, how can we show ourselves in the best possible way na hindi tayo nagbibenta? Because we never want people to feel like you're selling to them. Right. And so, we were like, okay, how can we entertain them? But maganda yun. still, nakikwento mo yung brand. Nako-connect mo yung brand. So, parang doon siya na-form. Nasa ang ganda ng naging community. Alam niyo kung bakit? Kasi ang tawag ni Lola Nena sa mga followers nila ay Apo. So, pakiramdam tuloy ng mga followers nila, Lola meron talaga talaga daw. kaming lolang pinagluluto Yeah. kami. Pilong na pilong. Yes. So like, kunyari, when you're thinking of content, when you see something trending, paano ba ito gagawin ni Lola? Paano ba mako-connect ni Lola? So the audience feels like they're really connected to the brand. So ang sarap makita and makausap yung community na pabalik yung mga apo ni Lola. And they always keep messaging us. Can I tell you, I see Yes. something here. Can you explain to me? Psalm 119:105. Ayan. Ano siya? So, this is, Lord, you're the light upon my feet. That's the verse. And medyo important for us to have this as a guide of where we want to go as a company. We're not just a company that serves food, but we're a company that also helps its people. Sobrang important. If you see our content, 90% of our content has our people. Yes. So Sila ang stars. Sila ang star. cute. So parang wala man kaming
influencers that really, but we have our staff na sila talaga yung ambassadors ng brand. Kasi Actually, sila it's yung starting a nandun. trend. Ang dami sa ibang negosyo, ang Totoo. ginagawa na rin nila, ang content na kanilang videos ay yung kanilang mga empleyado. That's Yeah, right. kasi parang you Oo. really connect. It's the actual people that serve you when you go to the branches. Parang nakikilala mo kung sino sila. Ah, Lola, Nana, Steffi, I wanna talk about kasi Yeah. nabanggit mo nga na Masarap. pagdating ng 2020, grabe yung growth ng Yes. Lola Nenas. Yes, yes. So if you started, ilang branches kayo nag-start at ngayon ilang branches nang meron So in kayo? 2020, we had 9. Okay. And then today, we have a grand opening tomorrow in SM North EDSA. It will be Tamang-tama. our 30th branch. 30th Okay, na! I'm Ito, sorry. ito pag makita ninyo yung content ng kanilang cheese pandesal, ito Ayun. binuksan ko, talagang triple cheese, talagang punong-puno siya ng keso. Si Mami Chiki, Yan tinan mo, naman. tinan mo. Oo, Kasi ito binuksan ko talaga, talaga. yung classic nila, Mami Chiki eh. Ito yung bestseller niyo, tama? Yes, Dito kayo talaga nakilala. Kung gusto mo yung kapal parang ng feeling cheese. when you're a child na parang may bread na may sugar and then Yeah. cheesy. It's so nostalgic. May It taste. I will tell you also, because I order it a lot in bulk. In fact, pag may mga shoot kami, ito yung pinapakain ko kadalasan sa lahat because it's so easy. Yung donut, kukunin mo lang, kakainin mo. I will tell you, kahit initin mo siya, malambot siya. Malambot Yes, siya. hindi Yes, tumitig. kasi minsan merong mga pastry na pag ininit mo, medyo nagka-toughen hard. siya. Yes. Oo. Ito, masarap siyang medyo mainit, 15 seconds, para yung Yeah. loob. Yes. Medyo creamy na siya. Yes. Pwede rin ba itong parang i-grill or i-pan fried? It's so good pan-fried because the sugar in the outside nagka-caramelize. So parang nagkakaroon ng parang Masarap. crispy on the Oo. outside, na parang bitter crispy caramelized, tapos ang soft ng cheese talaga. Sarap pa kasama ng pansit yan. Yeah. Pansit. Actually, one of Perfect. our best sellers, this is 58 pesos only. Wow. Pansit and Sige choco nga. na. So, So huwag parang namang full. i-reveal kasi yan yung pinakain ko sa staff ng birthday. So, Uy, ang sarap yeah, yan. Yeah. sobrang sulit. Ito. Sobrang sulit Uy, ang niya. sarap naman Oo, yan. banana, Sige, try banana. nga natin. Ganda. Tsaka So, ito, this is crispy na. Crispy bagnet. Bagnet, sabi so ko. actually, it's nice to keep this in your freezer kasi every time gusto mong nagugutom ka lang sa night, initin mo lang, i-fry mo lang siya sa pan with no oil, tapos maging crispy na siya agad. Panulak Yeah. Sa Steffi, meron kayong coffee. Yeah, so we have cold brew, but we also have a full coffee line in our stores. Wow. Yeah. Like what? What? Ito? So, we have bottled cold brew and latte. Tapos meron din kaming mga specialty like Kape ni Lola, which is our version of mocha. And then we have Pastillas Latte. When we opened our Tagaytay branch, we came out with a special drink called Pastillas Latte na Carabao's milk yung gamit Wow. sa kanya. Nabanggit mo na yung Okay, Tagaytay. try Ano natin yung pinakamalayo coffee ninyong nila. branch? Sa north, pinakamalayo is Tarlac. Tarlac. Uy, And then sa mabot. south, pinakamalayo is Calamba. Nice. Hanap ko na yung mainit. So hopefully, we can open more. Yeah. Yeah, sana. Galing. And alam mo, dati kasi, nung konti pa yung branches nyo, pag nagpapa-deliver ka sa app, minsan out of delivery area ka. Yes, So yes. alam ko to, dahil dati pa, super fan na ako ng Lola Nenas. So, ang mangyayari, sasabihin ko sa makeup artist ko, o dyan ka sa QC nakatira, please. Pakidaanan. Alam mo, sasabihin ko sa'yo kung saan ako nag-order sa Las Piñas. Wow. Diba? Pang ilan nyo yun? Layo. Maybe that was our 14th or 14th, 15th. oo. Kasi doon lang meron, di ba? So, Daming sahog. kung saan malapit doon. Ngayon hindi. Available Titignan na. mo kasama Alam mo, ng Steffi, siopaw. kanina nabanggit mo nga na you don't have influencers to promote. Pero Yeah. alam mo, ang tingin ko ang pinaka-isa sa mga strength din ng Lola Nenas kasi ang mangyayari, basically yung story ko dati may nagpadala after the pandemic ng Lola Nenas. Yeah. So sabi ko, wow, ang sarap nito. So hinanap ko na kayo. So I think because nga, kumbaga alam mo na masarap siya, Yeah. hindi mo na kailangan i-market talaga. And Word of sobrang mouth. Word of sarap, mouth talaga. sobrang sarap niyang i-gift. Oo, Yes. totoo. Like you feel mabilis like siya. if you're gonna give it to someone, it matters. Like pinag-isipan mo yung ibibigay Oo, mo. masarap you care at about affordable. it. Oh, tsaka Steffi, in fairness, yung packaging din, premium eh. Yeah. When you open the lid, may I mga think ano it's din. it's Diba? super important that Oo. the packaging Instructions. Yes. looks Steffi, and tastes as good as the product. May pahabol ako. Pag ba Yes. mag-a-apply sa inyo yung mga store staff, kailangan marunong umarte o okay sa kanilang umarte. Oh, yun Social nga. media. Nung umpisa, medyo shy pa sila. And then now, na nakikita nila, oh my gosh, ang daming nanonood. Game na Nag-audition sila. na, ma'am, pwede ba kayo nasa next Audition. next video? I'm so happy because kadalasan hindi ako kumakain sa umaga kasi nagpa-fasting ako sa morning. But today is an exception because this Thank is you so Lola much for Nena. breaking So, your fast for Of course. Totoo yun na. Kasi minsan, di ba, nagpa-prayer fast ka? So, mamaya, mag-pray na lang ako, Lord. At ako, sarap kasi nung Pray Lola na lang. Nena. Lola Paano Nenas ba naman tayo, po. Lord? Okay. So, Steph, I want you to invite everybody and also to follow all your socials kasi pampa-good vibes din sa umaga.
minsan, pag iniisip mo, kadalasan tama yung sinasabi nila pagdating sa marketing, it's not the product that you sell, but the feeling and the Yes. experience that you get from eating, lalo na kagaya nitong Enjoy na. Ayot na sila. Tahimik na sila. Oo, okay. Para lang sabihin ko sa akin tong nandito, ha? Okay, Steffi, please invite everybody. I would like to invite everybody to please follow our socials. It's at Lola Nenas kung hindi nyo pa nakikita. And we're also grand opening for our SM North EDSA branch, which is our 30th branch tomorrow. So sana makadaan kayo. Thank you so much. Thank you, Steffi. And I hope to see you again, ha? Congratulations. Thank you so much. Congrats. Thank you. Salamat. At ito naman po, para sa sulit na sulit ang ganda ng ating morning, wag nang bumitiw sa panonood ng Good Morning Kapatid. At malay ninyo, kayo po ang manalo sa aming special Kagumaka Ko Contest by Sulit TV. Simple lamang po ang mechanics, mga kapatid. Tutok lang po dito sa Good Morning Kapatid. Sagutin ang ating question of the day. Ano ang pinaka-paborito ninyong Pinoy merienda? Uy! Yan. May mga ideas na po kayo dito sa tapat dami. namin. Ang inyong sagot, ipadala lang sa aming Facebook page with your selfie habang nanonood ng aming programa. Mas pangmalakas ang sagot, mas wagi ang dalawang sagot na aming mapipili. Babasahin po namin sa pagtatapos ng show at winner pa ng Tig-Isang Sulit TV, powered by TV5. Para sa sulit na panonood, mga kapatid, kaya naman gumawa ka, go selfie at sagot na! Okay, mga kapatid. O, teka lang ha. May pagbabanta. Walang gagalaw nito. Pangalan ng mo rin. PPPG. Pangalan na ni Jester. Okay, tuloy natin ang pagpapabaon ng extra saya ngayong Webes. Dahil ang paggawa ng souvenirs, gawin natin on the spot. Kasama ang nakilala naming happy negosyante. Ang ganyang kwento at paandar, abangan sa Kitang-Kita. Isa pang pamilya naman ang ating issue, paano kung hindi ka matulungang mag-alaga ng inyong mga tumatandang magulang ng iyong mga kapatid. Tugunan natin yan sa ating payong kapatid. At ibang issue pa, oras na ang inyong alaga ay nakagat ng iba, obligasyon mo ba talaga ang pagpapagamot sa nabiktima na fur baby, ni fur baby ninyo. Yun, lilinawin natin ang batas tungkol dyan sa legal ba to. Segue naman tayo sa iba pang usapan tungkol sa pag-aalaga. Ibibida pa natin ang mga benepisyo ng pag-aampon o adoption ng pets. Abangan natin yan sa Bet na Pet. Itutuloy naman po natin ang aking naging house tour sa isa na namang pambihirang bahay. Ang iba pang bahagi ng Happy Place inspired sa mga alagang pusa ipapasilip sa ating may bahay. At ito naman, isa sa mga paborito namin dito, hindi na kailangan tanungin pa ng paulit-ulit dahil magbabalik para sa isa na namang hanep na OPM jamming ang isa sa mga pinaka-sinusubaybayang Pinoy band ngayon. Nobita! Banding at kantahan ulit mamaya. At ngayong Webes, syempre, imamantra natin ang extra motivation. Favorite ni Maui yan. Dahil pambihirang karirahan na naman tayo sa ating Caterpillar Race. Sino kaya mananalo sa ating palarong pampasaya? Parang hirap yan. Tignan natin, Mau. No? At ito, para sa ating mga minamahal na kapatid na Team Bahay, join na rin kayo sa saya ng ating daily palaro. Sinong bet niya today? Team Dimple! O Team Justin! I-comment na ang iyong bet with your location sa aming Facebook Live. At mamaya, pipili kami ng isang maswerteng kapatid viewer na nakahula kung sino ang panalo sa aming palaro. Team Dimples o Team Justin. Siyempre, winner yan ng instant 500 pesos worth of load. Tuloy-tuloy lang ang pagtutok, mga kapatid. Magbabalik pa ang inyong paboritong masalo sa umaga. Good morning, kapatid!
good morning kapatid! Usapang negosyo pa rin ho tayo dito sa Kitang Kita. Sa anumang okasyon hindi mawawala ang souvenirs. Lalo na sa panahon ngayon, kailangan kakaiba ang gimmick mo para maalala ang iyong celebration. Yan mismo ang hatid ng On-the-Spot Souvenir by Print Digital Services. At para ibida yan, makakasama natin ang owners nitong sina Marie at JC Ustares. Marie and JC, good morning! Real-life couples, di ba? Yes. Hi. Paliwanag nyo nga Hi, sa good amin. morning. Paano bang on-the-spot souvenir? How does it work? Basically po, magli-layout kami on the spot and then magpiprint rin on the spot and heat press on the spot. Agad-agad. So gagawin po namin like, ito po yung mga sample. Oo, okay. So ano-ano kadalasan yung kaya nyong gawin na on-the-spot? Sure yan. Tote bag, mug. Tote bag. Kahit yung pagprint sa mug, kaya Yes, on-the-spot? sir. Gano'ng Opo, katagal? on the spot po. 2 minutes. 2 minutes? Yes, po. So kung halimbawa may bagong design, Yes, sir. papasok lang and then Send print lang po. agad, Yes, sir. Send lang. Yes, po. Saan naggaling yung design? Pwede po kay client, pwede din po sila mag-request sa amin. Or pwedeng may picture components sila Yes, sir. dito, Yes, tapos sir. ipapasok. Like, Okay. eto po, sir. Meron po tayong mga Uy, personal. puzzle piece ba to? Yes, Opo. puzzle po. Yun. Oo, ang galing. Puzzle piece na pwede ding i-display magnet, ganun Yes, ba yan? po. Ito po. Uy, wow, kami pala to. Okay, bukod dito, ano pa yung kaya nating gawin? Coaster, sir. Coasters. Opo, yan. Mga puzzle coaster po. Personalized. Ayan. Yan po. Mousepad. Oo. Yan po. And then, yan po, tote bags. Tote bags. Ito po Okay, yung tote ano ang bag. pinakamabenta? Sir, tote bags Tote and bags bags talaga. po. Sige nga, gawin natin. Paano ba ang diskarte pag magpapaprint tayo ng souvenir? So, meron tayong machine. Apo. So, ano itong machine natin? So, ito sir, heat press. Heat press, okay. Opo. So, ito, isiset lang po natin siya sa Ang mga heat press pala temperature. ngayon, digital na. Automatic heat Automatic press na, po oo. siya. So, hindi na po siya manual na ibababa. So, yan sir, nagpi-pre-press lang siya. Okay. So, hintayin lang natin. So, And saan then, nanggaling yung design? Saan na nakapasok? Sir, nilayout na namin Nilayout siya na. before. Okay. So, bago pumunta dito. And then, Ay, ilalapat mukhang na lang po dito. matutuwa yung mga cameraman natin dito. Sige Apo. nga. So, yan sir, pre-press lang natin siya. Papainitin lang natin yung tote Tapos bag. gaano katagal yan? Sir, ayun po, meron tayo dito 40 Uy, seconds. 40 seconds lang. Meron Apo. na agad print out yung Yes. iyong tote bag. Yes, sir. Okay. So bukod sa tote bag, kaya pa nating magpasok ng ibang materyales dyan. Yes, sir. Damit, t-shirt po. T-shirt, Pwede rin po. Pouch. okay. Opo, pwede Kahit rin po. po itong mousepad, Pwede rin ipasok Yes. dyan. Opo. Ayan, sir. Kayo po. Pwede nyo po siya lalagay nyo lang po siya. Ipapasok lang natin sa Yes, gitna sir. yung Opo, design. igigitna nyo lang po. Okay. Then, push nyo lang po. Push, okay. Then yung Okay na yan? red. Yes. Okay, tingnan nga natin after 40 seconds. Pero habang hinihintay natin yan, matanong ko nga. Kasi hindi biro ang investment. Meron na kaming mga nakausap na gumagawa ng mga printing services na ganito. Apo. Medyo may kamahalan siya. So, magkano yung kinailangan yung puhunan nung sinimulan ninyo yung negosyo? Sir, nag-start po kami ng 11,000 po. 11,000? Uy, that's smaller than what I was expecting. Yung 11,000 saan yung ginastos? Sir, nagsimula po kami sa isang desktop na 3-in-1 printer. 3-in-1? Ito ba yung normal na office printer? Yes, sir. Desktop printer po. Na Xerox, scan, and print. Tapos ano yung mga piniprint ninyong souvenir that time? Before, sir, nag-start po kami ng mga sticker, invitation, and then saka lang po kami nag-expand po. Okay. So, gaano kalaki yung ikinalaki ng negosyo para ma-afford ninyong bumili ng mga ganitong klaseng heat press? Uy, Ang ganda. Wait lang, bago nila sagutin, ang ganda In 40 seconds, na-print nila sa tote bag. So, pwede talagang pang souvenir. Yes. Yan ang ating mga cameraman. O, sino magdidibs? Sa cameraman natin, ayan na, may nagtas na si Papa Hek. Okay. So, yun nga, gaano kalaki yung kinita ninyo para, kinailangan ninyo para maka-afford ng heat press? Sir, siguro ilang months din po bago kami naka-afford ng isang heat press. Pero mabilis naman po yung ROI niya. ROI. Okay. Ano ba yung sikreto para nga maging mabenta yung mga ganitong negosyo para mapanatili yung pagpasok ng kita? Sir, ano po? Creativity po. Creativity. Creativity talaga and marketing po talaga kung paano mo siya i-design para magustuhan ng mga clients. Oo. Ikaw, sir, mag-asawa, mahirap ba? Opo. Magnegosyo ng ang kapartner mo ay yung misis? Hindi naman po kasi nag-share po kayo ng mga thoughts nyo, yung mga ideas. Right. Kaya madali lang din po siya. Okay, meron tayong kapatid dito mukhang interesado ng mag-explore ng kung anong pwedeng souvenir sa kasal, sa next event niya. Wow, kasal! Kasal. Kanino kasal ba yan? Hindi,
ito yung ano, napansin ko, Jess, no? Oo. Tinan mo yung mug ni Jess. Okay naman. Akin ba yan? Oo. Mukha siyang Ako ba yan? Spanish guitarist, di ba? Parang... Ayan, Tinan mo, tinan mo, mga no? producer ko may galit sa akin. Kakausapin. Hindi, pero tinan mo, di ba? Parang... Oo nga. Oo, ang galing. Cheers. Yan. Ching! Ang ganda! Ang ganda. Eto, matanong ko lang, syempre, ang dami nyo na rin karibal, ang dami nyong katapat sa pagnenegosyo ng mga souvenir. Pero ang kakaiba sa inyo, on the spot, nagagawa ninyo. Ang Yes, tanong ngayon, gaano kalaki ang kinikita ninyo, lalo't marami nga kayong ibang kakompetensya? Sir, as of now po, 5 digits po. 5 digits per month. Per month po. Bawing-bawi na yung in-invest ninyo. Opo, Opo, sir. So bawi far na po. po. Opo, So okay na po. far. Nakakapagdagdag na rin po ng ibang machines. Okay, ano ang plano pa ng inyong on-the-spot printing? So far, sir, since po nagsimula kasi kami nitong April lang sa on the spot, ituloy muna namin. Then saka na lang po siguro na makakita pa kami ng ibang idadagdag na items. Opo. Okay, si Mr. naman, mapapayo din sa mga kapatid natin na gusto ring subukan halimbawa yung ganitong printing services pero wala pang kapasidad bumili ng machine. Anong sikreto? Anong pwedeng gawin? Subukan nyo lang i-try lagi yung mga ideas na gusto nyo. At kung saan kayo masaya dun, yun I-push susubukan. nyo lang. I-push ninyo. I-push ninyo. Opo. Katulad ng ginawa niyo nagsimula yung sa Opo, normal na sir. printer, di ba? Yes, sir. Scanning, Opo. Xerox, photocopy rather. Yes, sir. Opo. Solved na, di ba? Opo. Okay, paano nila kayo makokontak? Meron po kaming FB page, On The Spot, Souvenir by Paprint Digital Printing Services. Meron din po kaming TikTok, Paprint 2021. And then, contact number is 0936-803-8499. Iba na ang ibig sabihin ng paprint ngayon. Estudyante tayo, ang paprint, literal, pupunta ka sa computer shop. Opo. Di ba? Para magkabot ng requirements. Muli, maraming salamat. Thank you JC po. at Marie ng On The Spot Souvenir. Panalo back to you. Panalo! Panalo. Thank you. Diba? Pero ngayon, may iba pang panalong discussion na mangyayari. Punta tayo kay Mami Chiki. Mami Chiki. Thank you po. Ayan, hindi po obligasyon pero base sa sarili nating kagustuhan ang pag-aalaga sa ating mga magulang. Para sa ilan, paraan ito para suklian ang pagpapalaki nila sa atin. Pero papaano kung hadlang ito sa pagkakaroon mo ng sariling buhay? Yan ang idinulog sa atin ngayon sa Payong Kapatid. Ito po ang sulat niya, Dear Chiki, ako si Rolly, 50 years old at single. Umiikot ang buhay ko sa pag-aalaga sa nanay kong may edad na at sakitin. Tumigil ako sa pagtatrabaho noong 2021 at hindi ko na nagawang mag-asawa dahil sa responsibilidad na ito. Bunso ako sa 5 magkakapatid pero ni isa sa kanila ay walang tumutulong sa pag-aalaga sa nanay at tatay namin. Paano ko ba hihingin ang suporta ng aking mga kapatid para magkusa din silang alagaan ang aming magulang? Nagmamahal, Rolly Felier. Rolly Felier, maraming salamat sa iyong sulat. Tanong ko itong dalawang kasama ko, Maui at Dims. Nung pinapanood ninyo or pinapakinggan ang storya ni Rolly, ano yung tumatak sa inyo? Yung pagmamahal din na binibigay niya sa kanyang magulang. Kasi parang, para sa akin, ako lang kasi maserbisyo din akong tao. And na-mention ko na rin dati, Mama, na parang feeling ko rin, utang ko yung buhay ko sa aking mga magulang. So ako yung tipong tao na gagawin ko lahat para sa inyo because nabigay niyo sa akin itong buhay na to that I'm very grateful for. Yun lang yung nasa isip ko sa ngayon. So parang proud ka kay Rolly. Paano yung needs niya? Sabi niya, meron siyang mga, yun na nga, hindi na siya nakapag-asawa, 50 years old and single. At hindi na niya maasikaso yung sarili niya. Ako siguro, Mommy, dahil si Mau, she's coming from a place na bilang anak. Ako naman bilang magulang. Siguro parang ngayon, one of the biggest talaga realizations namin na mag-asawa ay yung buhay ng mga anak natin ay hindi atin. At least personally, sa amin, ang iniisip ko palagi, ayokong magkaroon ng maobligahan ng mga anak kong alagain kaming mag-asawa. Kaya ngayon pa lang, pinaplano na namin na paano ba kami magiging healthy ni Boyet? Kung ano man ang mangyari sa aming dalawa, anong plano? Kasi gusto ko ang mga anak namin ay magkaroon ng sarili nilang buhay. Kaya si Cal, 18 pa lang, pinaalis talaga namin yan sa bahay because we want her to have a life of her own. At kung babalik siya at aalagaan niya kami maganda. Pero kung hindi ko rin yun iti-take against her na hindi niya kami aalagaan. Pero nung kay Rolly kasi, bilib ako sa kanya kasi
dedikasyon yun at sacrifice. Kasi kung marami kayong kung isa ka lang, maintindihan ko na walang ibang magtutulong. Pero kung may mga kapatid, may mga tinatawag tayong naglilipat si nanay or si tatay na parang iba-ibang mga tahanan. Kunwari, this time ako naman, umiikot yung magulang. At marami akong kilalang gano'n na nag-work talaga. And maganda rin because yung magulang or yung lolo, lola, kung meron man silang mga apo, naiikutan nila yung pamilya. Kasi I think unfair yun kung mag-isa lang siyang nag-aalaga sa magulang niya kung meron pang ibang pwedeng mag-alaga. So, naririnig ko, ikaw medyo bago ang pananaw mo bilang magulang, no? Na gusto mo talagang akuhin para sa sarili mo yung pag-aalaga ninyo ng kayong mag-asawa. Kay Maui, very traditional at very talagang yan ang resonant o talagang naiintindihan at nakaka-relate ang mga Pinoy, di ba? Na tayo talaga mag-aalaga sa ating mga magulang. Para kay Rolly naman, dahil siya sumulat, dahil meron siyang 4 na kapatid pa na feeling niya ay hindi rin kulang yung ambag sa pagtulong sa mga sa kanyang mga magulang. Unang-una, Rolly, sa tingin ko, kausapin mo talaga. Kasi baka hindi nila alam na naghihirap ka na. Sabi nga, may kasabihan, you cannot fill from an empty cup. Yes. So, ikaw yun. Ikaw yung bigay ng bigay sa nanay mo. Pero paano kung nauubos ka na? Dadating din ang araw na hindi ka na magiging as efficient. Yung pagtulong mo sa nanay mo, baka hindi na rin kasing igi or kasing ganda kasi naubos ka na. At wala ka na ring energy, wala kang motivation, wala kang minamahal. Kung alam ng mga kapatid mo yan, baka maintindihan nila na meron din sila dapat ambag. Kasi baka ang feeling lang nila, okay na si Rolly. Kaya nga siya single, kasi siya ang talagang dapat mag-aalaga sa nanay. Pero kung ipaliwanag mo sa kanila na meron ka ring mga pangangailangan, sa tingin ko ay makikinig naman sila. Dahil ang tinutulungan na nila sa panahon na yon ay hindi lang si nanay, kundi ikaw na rin. At yan naman ang mga pagmamahal ng kapatid na dudulugan mo. Rolly, kausapin mo ang iyong mga kapatid. Nice. Napakaganda, Mami Chiki. I'm sure ang mga kapatid nating iba nakaka-relate din and marami silang na-pick up sa payong kapatid ngayong umaga. Maraming salamat, Mami Chiki. At ito naman po, sa ating loading sikat, handa na silang magpakilig ulit sa kanilang mga hugot feel song. Morning harana ulit tayo kasama ang Filipino pop rock band na Novita, live maya-maya lang. At sa legal ba to, obligasyon ba na ipagamot ang nakagat ng iyong alagang aso? Alamin natin yan mamaya kay Attorney Buko. At sa ating bet na pet, adopt, don't shop. Ibabahagi natin mamaya ang mga steps kapag gusto ninyong mag-adopt ng fur babies. Kaya wag po kayong aalis, magbabalik pa ang inyong fave morning kasalo, ang Good morning, kapatid! Kayo po ay nakatutok pa rin sa Good Morning Kapatid. May obligasyon ba ang may-ari ng aso kung ang fur baby nila ay nakakagat ng iba? Yan ang isyong tatalakayin ni Attorney Buko sa Legal Ba To? Attorney, kung may nakagat na bisita o trespasser yung alaga kong aso, obligado ba akong ipagamot siya? Legal ba to? Legal po yan. Kailangang ipagamot ang bisita mong nakagat ng alaga mong aso. Sa ilalim ng Article 2183 ng Civil Code, pananagutan ng may-ari ng aso na sagutin ang anumang pinsalang naidulot o ginawa ng kanyang alagang aso. Pero kung trespasser ang nakagat ng aso o yung pumasok sa inyong bakuran ng walang pahintulot, walang pananagutan ng may-ari ng aso kung makagat nito ang trespasser dahil kasalanan ng trespasser ang pinsala na kanyang natamo. Sa ilalim naman ng Republic Act 9482 o ang Anti-Rabies Act, obligasyon ng may-ari ang una, i-report sa kinauukulan ang anumang insidente kung saan nakakagat ang aso ng sinumang tao. Pangalawa, kailangang i-observe ang kinagat ng aso within 24 hours. At pangatlo, kailangang tulungan at bayaran ang gastusin ng biktima kung hindi naman ito kasalanan ang nangyari sa kanya. Kung hindi tutulungan ng may-ari ng aso ang biktimang nakagat nito, pwedeng makasuhan ang may-ari para sa paglabag ng mga nasabing batas. Ang parusa po nito ay danyos at multang 10,000 hanggang 25,000 piso.
Kung kayo po ay may nais ikonsulta sa inyong lingkod, i-follow lang ang Facebook page ng Good Morning Kapatid. Mangyaring i-private message po ninyo sa akin ang inyong mga katanungan. Maraming salamat po. Yan ang kasama yan sa responsibilidad Yes, ng pet mismo. owner pala. Ang dami mo kailangan isipin. Pag-aalaga sa kanila, but at the same time, kung sakali makaperwisyo ng ibang tao, cargo mo rin yan. Lalo na kung bisita mo. Pero yung may differentiation si attorney, kung bisita mo, kakilala mo, pumunta talagang bahay, versus doon sa trespasser. Kung trespasser, wala kang responsibilidad. Kasi nandun ka naman sa sarili mong Pero ang maganda kasi dyan, may available naman na free services sa mga barangay, mga animal bite centers. Talaga? Oo, na pwede niyong idiretso doon. Alam mo, ang dami ko natututunan kay Attorney Buko. Pero itatanong ko sa kanya sa susunod kung paano kung yung baby mo nakakagat ng tao. Marami-rami na ba? Marami. Hindi pa ba kayo nakagat? Kasi lagi niya. Kasi nakita mo naman si Ilio, di ba? Pag sa umaga gusto ko siyang kagatin sa gilid. Pwede gumanti na lang. Gaganti na lang kami. Gantihan nyo. Okay lang sa akin. Kasi pag kinagat nyo, baka matanggal pa yung ngipin ninyo. Attorney Buko, thank you. Pero pakisagot na lang ako, yung baby mo nakakagat. Ayun. But you know what, in my experience, yung mga babies kumakagat na, joke lang. Good morning! Back to the topic of pets, no? Kadalasan yung mga nangangagat is, or at least yung mas dangerous, no? Is yung mga naampon. Ayan. Okay. Talaga? Oo. Because, kasi iba kapag iba kapag lumaki sila with you. No? Na-train mo sila ng gusto, no? Kaya mga kapatid, hindi basta-basta ang pag-ampon ng fur babies. Isa itong commitment na dapat pinag-iisipan ng mabuti. Kaya naman, ibabahagi namin ang mga steps at iba pang dapat niyong malaman kung pinag-iisipan ninyong mag-adopt ng pets. Panoorin natin ang Bet na Pet. Adopt, don't shop. Yan ang advokasya ng maraming pet lovers. Kahit kasi stray animals deserve din ang tender love and care. Isa ang Potion Project sa maraming rescue organizations na nag-o-offer ng stray animal adoption dito sa Pilipinas. Sa ngayon, merong higit 300 rescued cats and dogs sa kanilang Bulacan shelter at higit 400 naman sa Bacolod shelter. Kapag nag-adopt ka from off the street, sa dami ng strays natin ngayon sa Pilipinas, binibigyan mo na ng chance yung animal na yon, and then nabibigyan mo pa ng chance din yung ibang animals na pwedeng ma-adopt from the shelter. Hindi simple ang pag-a-adopt ng stray animals. Kailangan ito ng commitment dahil maraming proseso ang dadaanan ng isang fur parent. Dadalhin mo muna sa vet para mapacheck, especially sa mga yung mga common diseases, like for example sa mga aso, ang parvo, distemper, or ehrlichia, or mga blood parasite na nakukuha sa mga ticks or mga garapata. Daraan din ang pet sa iba pang screening pagkatapos masuri ng vet. Usually, ginagawa nila CBC lang and then or blood chem para din ma-check yung blood levels, and then yung kung may problema sa kidney or liver, yung mga basic lang na mga test para rin aware ka sa mga pwedeng maging condition niya. Kailangan din munang i-isolate ang ating mga rescued pet para makapag-adjust sila sa bagong environment. Kung wala kang crate, tas mag-isa lang siya, okay lang sa isang maliit na sa room mo lang para din ma-decompress syempre yung change ng environment from sa streets dun sa bahay, at least 2 to 3 weeks. Mahalaga rin na makumpleto ang core vaccines ng ating mga alaga. We have the anti-rabies vaccine and then vaccine against common viruses ng dogs, usually the 6-in-1 or the 8-in-1. And then sa cats naman yung 4-in-1. Yung mga tick and flea preventions. Ayon kay Elena, aabot sa 5,000 to 6,000 pesos ang magagastos para sa vet at vaccine ng mga rescued animal. Ganito rin ang prosesong sinusunod ng Potion Project sa kanilang rescue rehabilitation and rehoming program. Sinisigurado namin na yung na-adopt nila healthy na at hindi na nila gagastusan, hindi na nila poproblemahin na ipakapon pa at kumpletuhin yung vaccines. Yung pagre-rehome naman, medyo stringent kami sa proseso na to kasi sobrang dami na ng paghihirap ng animals. Tapos
yung effort din at pagmamahal na binigay ng mga caretakers at ng volunteers sa kanila, sinisigurado namin na talagang mapupunta sila sa mabuting pamilya. Sa mga newbie at dati ng fur parent na balak bumili ng bagong fur baby, pag-isipan nyo ring mag-adopt. Siguradong overload na pagmamahal din ang matatanggap niyong kapalit. Gusto ko rin mag-try mag-adopt. Oo. Iba din kasi, di ba sinabi ko kanina na pwedeng maging agresibo sila, di ba? Pero on the flip side, yung iba naman, sobrang malambing. Dahil hinahanap nila yung lambing. Alam mo, maraming mga artista ang nagsusupport sa ganyan. I think Nadine, I think Carla Abellana. Si Heart din, I think. Heart Evangelista. So, nice then that they're using their platform to share na kung hanggat maaari, if you can adopt better. It goes the same way with children, di ba? Na parang, let's not forget daw. They don't say naman don't have babies, but if you are having a difficult time conceiving, minsan talagang sinasuggest nila din to adopt. Adopt a pet. Kaya din siguro, Pwede. medyo complex yung process ng rehoming. Kung sa mga bata, komplikado ang pag-adopt, pati din sa pets, yung rehoming. Yun yung kailangan talagang busisiin, lalo na ng mga foster home, kumbaga yung animal care centers. Kasi nga naman, kailangan makita yung dynamics naman talaga ng pet with the future or possible future parent. Yeah, and I'll take this opportunity also kasi meron din yung other side ng realidad tungkol sa pag-adopt. Kasi nga, nakikita ko ngayon sa mga Facebook, ang daming mga animals that are up for adoption, pero pag hindi nyo in-adopt, i-euthanize sila. May ganun. Yes, so ang akin lang din, kung mag-a-adopt po tayo, lalo na po yung mga nakaset for to be euthanized, i-prioritize din natin sila because these pets really need a loving home. So yun, parang, yeah, let's be kind to all the animals. I think we nip it in the bud, di ba? Yung paano ba nagkakaroon ng mga homeless na mga pets, di ba? Sa atin din yan. Parang responsibilidad din natin. Ay, saan naman ang gagaling yan, di ba? May mga nanay at tatay din yan. So, malawak na usapin ko. In short, isang responsibilidad ang pag-aalaga ng mga hayop. Dapat itinuturing mo sila, in fact, not as animals, pero as part of the family na. Tama. Agree. Amen. Good vibes yung statement na yun, Chessa. At para tuloy-tuloy ang good vibes ngayong Thursday morning, karerahan na naman tayo mamaya, pabilisan at paunahan matapos. Pero para manalo, dapat maingat at dahan-dahan lang. Abangan yan sa palarong Pampasaya. Sa may bahay naman po ang iba pang pasilip sa 3-story townhouse na inspired sa mga alagang pusa. At sa ating pagbabalik, makikijamming at makikipagkulinan tayo live. Kasama ang isa sa hinahangaan ng Filipino pop rock band, Nobita! Abangan ang kanilang performance maya-maya lang. Wag po kayong alis. Magbabalik pa ang inyong paboritong morning kasalo ang... Good morning, kapatid! Nagbabalik po ang Good Morning Kapatid! To the next level na nga ang pagiging cat lovers ng mag-asawang sina Erwin at Mika. Dahil ang kanilang mga alagang pusa, may mga sariling kwarto at banyo pa. Sama-sama natin silang bisitahin sa part 2 ng kanilang May Bahay. Cozy and stylish kung ilarawan ni Erwin at Mika ang kanilang 3-story cat-friendly townhouse. Ito ay may floor area na 270 square meters. Certified cat lovers sina Erwin at Mika. Parang anak na rin ang tuling nila sa kanilang mga alagang pusa. The British Shorthair and British Longhair cats kasi are very affectionate, as you can see po. Very sweet po sila. Tapos medyo quiet breed sila, hindi sila yung mga nakasanayan natin na medyo madaldal. Tapos yun, very independent sila and very smart. Andito naman sa second floor ang kanilang cattery na tinawag nilang The Whiskertons. Dito ko nga nakilala si Marshall, isang male British Longhair.
Si Marshall kasi, siya lang po yung tanging male na neutered na nasa queen room. Kasi kapag naglalandi po yung mga queen namin, siya po yung nilalapitan. So parang may role siya sa cattery namin. So kaya siya yung favorite namin. Nasa mailroom naman sina Chocobo at Ivan. At take note, may sariling bathroom at cat tub ang kanilang mga fur babies. Diyan po namin sila gine-groom kasi very easy pag nakatayo eh. Specialized ba talaga yan or kayo lang gumawa? We have a friend tapos nag-import sila. So nagpatulong kami. Ang cute! Kasi talaga naka-incorporate kahit sa banyo nyo. Parang very special talaga. So kung ako rin bibili ako sa inyo, alam ko talaga ba, you're paying for a price na naalagaan talaga na cat. Yes po. May sarili rin silang nursery room. 2 sa kanilang female cats ang bagong panganak, si Vanya at Yumi Pai. Naka-display rin dito ang awards ng kanilang mga show cats. Very colorful at aesthetic ang kwarto para sa kanilang babaeng pusa. Perfect dreamland para sa inyong mga kitty. Kwento pa sa akin ni Erwin, nitong June lamang nila sinimula ng pagde-decorate at pag-aayos ng kwarto ng kanilang fur babies. Ginawa po yung bahay parang keeping in mind na in the future magkakaroon kami ng maraming cats para i-breed. That's why ganito yung setup po namin. Nasa 3rd floor naman ang master's bedroom. Welcome naman ako dito ni Mugo. Let me see. Ay, Diyos ko, Lord! Ang ganda ng mata niya. Parang white ba yun or blue? Blue po. Blue, tapos parang brown inside. Ilang taon na siya? 8 months. 8 months. British Shorthair din po. Pagka mas bata pa, dapat mas malapit sa inyo muna. Not necessarily. Oo, pag medyo sa inyo sila lumaki, Can I touch him? of course. Very, po siya, mabait. Oh my God, yes. Yes. Oh, cute. Okay, let's go inside. This is where the magic happens. Ako talaga I-enjoyed, I think, your home because it is very inclusive. Na, okay, sinasabi nito sa mga kapatid natin na nanonood na kung meron kayong pusa, dapat pusa-friendly ang home ninyo. Yes, In fact, you treat them like family talaga. Of course, yes po. Parang napansin ko nga, mas nag-adjust talaga kayo. Erwin, I'm so happy pinatuloy nyo kami sa inyong cattery home. Patunay na ang mga alagang pusa ni na Erwin at Mika ay may malaking bahagi sa buhay nilang mag-asawa. At dahil itinuturing na rin ang mga ito bilang mga miyembro ng pamilya, damang-dama ang labis na pagpapahalaga, malasakit at pangangalaga sa kanila. Maraming salamat ulit, Erwin at Mika, sa pagpapatuloy nyo sa amin at sa mga cute na mga fur babies ninyo. At para naman, mas maging happy pa at talaga namang nakaka-in-love ang Thursday natin, makakasama natin ang paborito nating lahat. Live na live sa Good Morning Kapatid Stage, Nobita! Unting lumigliwag, nakikita di mapakalitiwag, gay nagpakita di mapigil ang batang naluha sa pisngi ko. Sa paglapit mo at hindi mapigil ang sabi. Sa paghapang mo damdamin ko'y nagsusumigaw. Dalangin ko'y ikaw. Tayong dalawa'y langit at lupa, naging isa, nagtagpo sa gitna ng langit. Sa ating ay nagkusang may bilibid, ang mundo'y para sa unting lumiligan, isang nakikitang di masukat na biyan. Ako na kaya magdamdam
damdamin ko'y nagsusumigaw. Bilangin ko'y ikaw. Tayong dalawa'y langit at lupa, naging isa. Nagtagpo sa gitna ng hangin, sa atin ay nagkusa, may binibig. Ang mundo'y para sa tumigil man ang pag-ikot ng mundo'y hindi titigil. Damdamin ko nagsusumigaw, bilangin ko'y ikaw. Tayong dalawa'y langit at lupa, naging isa. Nagtagpo sa gitna. Tayong dalawa'y langit at lupa, naging isa. Nagtagpo sa gitna ng sa atin ay nagkusa, may binibig. Ang mundo'y para sa atin. Tayong dalawa, tayong dalawa. Dyson, hello! Pinamiss namin kayo, everyone! So happy to have you here. Okay. Welcome back, welcome back. Good morning. Okay, Jason, sobrang excited ako, Jason. Yung kinanta nyo kanina, Gitna. Yes. Alam mo, parang ang nakita ko dun sa kantang yon, but do correct me if I'm wrong, is parang pag destined kayo to be together, langit ka man, langit man siya o lupa ka, magkikita kayo sa gitna. At magtatagpuin kayo. Tama ba? Nakuha mo Okay. yun? Wow, Maui ah. Baka talaga. Galing. Wait, okay. Pagdating dito sa gitna. Wow, pagdating dito sa gitna. Oo, hindi. Hindi, gusto ko lang sabihin kasi alam naman nilang fan na ako ng mga kanta nila. Etong gitna na to, anong naging inspirasyon ninyo sa pagsulat nito? Si Kong ba yun, tsaka si V? Yes, ang gitna, ayun po ay regalo namin sa kila Kong and V sa kanilang wedding. Regalo namin sa aming mga inspirasyon para kapag medyo, alam natin, wala namang perfect. Pag medyo shaky sila, pag napakinggan nila yung song, maalala nila kung gano'n nila kamahal yung isa't isa. Ay, ganda! Saka gaano ba kahalaga ang gitna sa isang relasyon? Kasi madalas ang highlight natin yung umpisa at kung dumating man sa puntong magtatapos. Pero gaano kahalaga yung gitna? Galing mo na naman dun, ha? Talagang the best na naman yung tanong mo dun, ha? O, sige nga. Ang gitna kasi, ano siya, mahirap siya. Mahirap i-balance lahat ng bagay. Pero kapag nagtagpo kayo sa gitna, yun na yun, talagang forever na yun habang buhay. Naka-agree ako kasi nasa gitna kami ni Boyet ngayon dahil kami, 21 years kami. Wow! Perfect! Hi, Maka B! I think yan yung parang testament na willing kayo para mag-compromise. Yung bang pupunta kayo doon sa lugar na hindi yung dadalhin kita doon sa akin or dadalhin kayo doon sa kanila. Sa gitna Pareho kayo. Parehas kayo magtatagpo sa gitna. Wait, muna to, Kamag, kasi kanina napansin ko ang ating keyboardist. What's your name, sir?
Richmond po. Si Richmond Richmond. kumanta. Richmond, yeah. nakakabigla Ano din nga yung yung boses Nagulat ng ako. lahat. Sabi ko, saan galing yun? Oo. Richmond, kasi sabi ko kanina, pagkanta, syempre alam naman natin si Jace, talagang most. Bigla ako may narinig na bagong tunog, sabi Ibang ko, boses. sabi ni Richmond, kanta lang ako ng 2 linya. Tapos papakilala ako Richmond, ano ang pangalan mo, Richmond? What was the idea behind singing a few lines and having like a, parang nakagitna within the song, no? Is it a breather? Is it a... Sa totoo po, it's a breather. Kasi medyo talagang inihingal din ako. Ayun! Kasi grabe, di ba? Oo. Rich, baka pwede mo naman kami samplean ng iba pa. Naman. Yeah. Wow! Yeah. Wow! Di ba, no, Jace? Baka pwede bang paringgan ng konti pa? Actually, ano po, si Jay po yung... Hindi, maganda ang boses po niya. Sa katotohanan lang, dapat si Richmond talaga ang vokalista. Hindi lang ako marunong mag-keyboard. Grabe naman! Kaya pala. I think maganda sa Nobita kasi you guys don't mind sharing the stage. Yeah. Yun ang maganda doon. In fact, yung mga gitarista natin, hindi raw papatalo. Actually, nung rehearsal namin during this gitna, medyo problema kami kasi baka magkaroon ng technical difficulties and we cannot afford to have this kind of mistakes. That's why I brought up this idea sa grupo na why not si Richmond ang kumanta ng few lines? Oy, perfect. Since may boses naman siyang susunod, kumbaga sa singing skills, si Richmond ang susunod. Sa priority. Sino yung pangatlo? Sino yung gitna? Actually, si Jonathan. Si Jonathan yung gitna! Hindi naman eh. Alam na. Jonathan, parinig naman. Kapag kumanta si Jonathan, first time po, naming maririnig siya kumanta. Pati kami, first time. Salita ba si Jonathan? Oh, ayun. Wala rin siyang mic kasi. Pero dahil ito ako, speaking of favorites, meron ba kayong favorite na pinaperform? Kasi ako may ire-request ako maya-maya lang. Ano may pinaka-favorite yung song na pinaperform niyo? Bukod sa ikaw lang, di na mag-iisa. Kasi yun yung mga talaga hits yun rin talaga. Yes. Pero may isa pang pinakatumatak sa akin, Jace, pwede bang maglambing? Pwede bang pagpasample yung favorite din namin na tayo na lang? Tayo na lang. At dinamay mo pa ako. Ikaw, yun din na nag-iisa yung gusto ko. Ako naman may favorite. Ikaw favorite. Sabi niya, yung favorite namin. Talaga. Kasi pag dalawa nag-request, mabigat yung request. Sige, go. Sige. Yeah? Sige. Ako nga naman, kasi nandito yung banda, di ba? Okay. Wait. Ano? Chorus. Chorus. Meron. Go, Richmond. Bakit di na makatulog sa gabi? Kumuha lang at kumutang ka na bilabis na mimiss ka. Oh baby, tanging hinahanap ko lately. Tayo na lang, tayo na lang. Maraming salamat din po. Thank you. Exciting. At eto na, I'm sure you have a lot of shows coming up and more songs coming out. And let's promote Gitna. Ang aming latest single, Gitna, is available na sa lahat ng streaming platforms. Check nyo. Marami rin kaming mga kanta dyan. May playlist kami sa Spotify. This is Nobita. Yeah. Check nyo lahat ng song namin nandoon. At, well, yung Gitna, ayun. Lalabas na rin kami ng visualizer ngayong month. Yun, yung visualizer. Natutunan lang namin yun last week. Anong ibig Sa sabihin P-pop nun? group. Ano nga bang ibig sabihin ng Anong kaibahan niya visualizer? sa music video, yung visualizer? Ang aming walang budget. visualizer... Wag walang budget. Walang budget. Wala kasi kaming budget. Yeah. In fact, karagdagang budget naman yun eh, di ba? Kasi dalawang video. Ano ibig sabihin ng visualizer? Ito yung nakikita yung mga artist. Big thing sa amin to kasi first time namin magalabas ng visualizer. So yun, magsawa kayo sa mga mukha namin kasi yung video, puro mukha namin. Tsaka may lyrics. May Yeah. Meron siya lyrics yun. Parang karaoke din na yung ano. Uy, abangan natin yan. Wala na naman akong asalola. Asalola nena talaga ako eh. Hindi ko alam. Mamaya tatanungin ko pa ulit. But thank you so much. Thank you so much. Maraming salamat. Maraming
Balik kayo, balik. Please, Yes, please. Pagbalik po pula uli yung buhok. Pula ulit. Thank you, Novita. At sana ay marami pang mga kanta ang maiparamdam nyo sa aming lahat. But syempre, eto, para makita nyo kung sino mga nanonood at nakikanta sa inyo, eto mga selfies na pinadala ng ating mga kapatid. Ayan, good morning! Sa'yo ng ngiti. Kayo ba? Ang tanong kasi namin today, ano ang paborito nyong Pinoy merienda? Kayo ba? Anong paborito nyo? Siopaw. Oy, kanina may siopaw tayo. Toasted siopaw. Siopaw ni Lola Lena. Sponsored ka Which one ikaw? Banana Q. Banana Q! Banana Q. Papabi pa lang. Banana Q rin. Banana Q. Ba? Gawa kayo ng kanta sa Banana Q. Banana Q. Ayan. Okay. Ay, ang cute Cute naman ng mga ngiti na selfie. yan, oh. Okay. Ayan, Ay, Team salamat po mga kapatid. Keep sending pa ang inyong mga selfies at answers na rin po sa ating question of the day. Ilagay niyo na rin po kung saang lugar kayo naroon at malay ninyo, kayo na ang manalo ng aming Sulit TV para sa extra sulit na panonood. At ito na, day 4 na ng pagtutas mga kapatid. Magwawagi pa ang Team Dimples o babawi ba ang Team Justin? Ang magiging 2-all ang score. Tignan natin. Lahat na yan, abangan natin sa Palarong Pampasaya. Lapit na! Alam niyo na, sabihin niyo sa amin kung kayo ay Team Dimples or Team Justin para manalo kayo ng 500 pesos worth of gold. May time pa. Tuloy-tuloy lang ang good vibes. Kasama pa rin ang inyong paborito kasama sa umaga. Good morning, kapatid! Sa ilalim ng pangalan mong isisigaw sa ilalim ng ay titigan at hawakan aking kamay isasayaw ko. At nagbabalik ang inyong fave morning kasalo, ang... Good morning, kapatid! Very good. Eto na, ready na ba kayo sa ating Palarong Pampasaya? Panoorin niyo po ang ating mechanics. Palarong Pampasaya, Caterpillar Race. Ang mechanics, game face-on pa rin ng Team Dimple sa Team Justin. Magkakadikit ang pahina ng dyaryo sa isang malaking circular band na kayang i-hold sa loob ang isang team. Habang nakapila sa loob, dahan-dahang maglalakad ang grupo ng sabay-sabay. Gamit ang mga kamay at paa, hindi dapat masira ang pinagtagpi-tagping dyaryo at kanilang linya habang ginagawa ang task. Iikot ang team sa upuan at pabalik sa una nilang pwesto. Ang team na pinakamabilis, panalo ng walang mintis. Wow! Teamwork is the key, ha? Day 4 na ng laban ng Team Dimples at Team Justin. Magkakaroon kaya tayo ng tie ngayong araw. Lamang ang Team Justin, 2-1. Ha? Tama? Ay, Team Dimples! Naku, hindi. Si Justin pala yung humahabol. Okay, sa ating mga team bahay dyan, abay, vote na kayo, ha? Kasama ni Dimples si Jester, si Jason, si Jonathan at si April. At kasama naman ni Justin si Maui, si Sam, si Mark at si Richmond. At ito, nag-strategize na sila sa kanilang pagkasunod-sunod. So, unang ating mga team captain, kailangan lang kayo umikot dito sa silya. Pwedeng na, dito kayo sa outer. Dito kayo, ha? Dito kayo iikot. Dimples, dito. Tapos Justin dito sa kanan para hindi kayo magbanggaan. Dito? Dito po kami sa loob. Dito. Sa Yan. loob kami. Sa loob Okay kayo, po. okay? Okay, sila yun. Tapos Ready kailangan po. lumagpas yung huling tao dito sa ating marker kung saan ako nakatayo. Okay Para po. malaman natin na nanalo. Okay? Ready Okay. na ba? Apa. Ready, Team Bahay? Cheer for your team. And 3, 2, 1, and let's go! Caterpillar Race! Hindi pwedeng mapunit ang inyong Caterpillar. Very good itong parang may magandang strategy nitong Team Dimples. Nangunguna. Okay, isipin ninyo kung paano kayo hahabol. Hahabol ba? Oh, eto yung mahirap. Dito po yung mahirap. Paano nila gagawin yung ikot? Paano gagawin yung ikot? Hoy, humahabol. Baka dito kayo makahabol, Team Justin.
Stay inside. Go. Uy! Bawal mapulit. Go, go, go. Okay. Dahan-dahan mo. Ayun, sila nahihirapan sa pag-ikot. Oh. Very good. Tama yun. Take your time. Lawak na ikot. Pagka natapos ang ikot, pwede kayo mag-mad-dash. Humahabol ba ang Team Justin? Lamang ng 2 tao. Ang Team Guys, Dimples. dandan, merong isang jaryong mapulit. Naikot na. Tama, pero meron ng kalahating dyaryo dito. Ang bilis naman. Konti na lang. Itong finish line. Finish line. Tapos na po. Nanalo na. Wala pa. Natin. Pero nagawa. Ayan na. To be the last person ka! Yung huli dapat, di ba? Team Dimples! Ito po yung finish line na kailangan nito. Finish line na talaga. Ito yun. Talaga! In fairness sa inyo, Ano? nalaman nyo na kung paano bumilis at walang punit ang inyo. Jen! May punit sa kanila. Pero hindi natanggal. Alright, let's see. Sino ba nanalo? Congratulations po, Mama Chel Misola! Ito na po, ang lipstick para sa kanilang consequence. Kayo na po ang mag-design. Jess, ikaw na para masaya. Kasi may spills ako. Ay, may seat pa ako, ha? Wala excuse dito. Ang gagaling yung teammates. Sino teammates ko? Yan. Nakakatawa na si Maui. Oo. Yun, oh. Wala. Okay. Wow. Sino ba? Thanks. Mama Chicks, mamaya ako i-reveal. Hiningal ka ba? Nakakahingal ba? Hindi, tsaka hindi lang yun. Kasi yung yapak din namin, mabibigat kami. Oo. Medyo masalas kami. So, in short, na-challenge kayo noon, pero nanalo pa rin kayo. Alam mo kung anong strategy? Maluwag yung harap namin, Mama. Yun din yung sabi ko kanina. Hapit kasi siya dito. Nag-uusap pa kayo ng right, left. Hindi, Mama. Ako talaga, light as a feather. Sabi sa kanila, dahan-dahan lang. Ganito lang. Paano? Kasi, sa bahay. ang saya actually. Maganda siya. Yan eh. Okay, Mama Chicks, thank you so much. And Nobita, maraming Thank you sa pagkapanalo namin, Jester. Thank you. Okay. 3-1. 3-1. Okay, at ngayon po, siyempre, may nanalo kagaya namin sa ating Kagumoka Ako Contest by Sulit TV. Congratulations po, Irene Sendon. Sabi niya, ang paborito kong merienda ay turon dahil ito rin ang aming hanap buhay. Watching from Rizal, panalo rin po si Richard Morva. Sabi niya, ang paborito kong merienda ay biko na expert gawin ng aking ina. Happy 75th birthday po sa aking mahal na ina today. Watching from Quezon City. Hintayin lamang po mensahe ng aming staff para mag-claim ang inyong Sulit TV. And that is it para sa ating extra caring Panalong-Panalong Thursday. Panalong-panalo talaga din. Grabe! Isang makabulang umaga ang nahitin namin sa inyong mga tahanan. Happy birthday po ulit sa aking co-frontline sa umaga anchor, Ruth Caballo. Ruth! Birthday! Enjoy mo! Ayan, at kita-kits pa rin po tayo bukas mga kapatid. Susunod na po ang frontline sa umaga. Enjoy lang ang araw at mag-spread ng good vibes palagi. Smiling lang, yan ang paalala ng inyong paborito. Paborito ko sa umaga. Go!